Konnichiwa minasan! CL des! So, kyo no biju no tami ni watashi tachi wa konohon o tsukete benkyou shimasu. Oh, nag-Japanese ang babae ngayon. Pero anyway, what I mean is, we're going to study using this book for today's video. Okay, so araw-araw na ako magpo-post ng lesson na pag-aaralan ko dito. Pero correct me if I'm wrong kung may mali ako sa mga tinatakal ko dito or sa mga ine-express or tinuturo ko dito sa TikTok. Pero anyway, sa mga marunong nang magbasa ng hiragana, katakana, and mostly nag-aaral na ng kanji right now, you can tackle this book na. Kasi meron ka dito masusundan na mga lessons. Pwede mo din to isabay dun sa paggamit mo ng Minano Nihongo na app. So, gamit ko kasi Minano Nihongo na app, tapos gamit ko din to. Tackle natin for today's is yung tinatawag na long vowels. For sure, medyo familiar na kayo sa long vowel na sinasabing yon. So, lagi ko kasi yung nakikita sa TikTok na ginagawa nilang content, which means pag sinabi nating obasan, which means aunt, pero pag pinahaba natin siya na obasan, which means grandmother, or kaya naman old lady. So, yun yung itatakil natin. So, ito yung itsura niyan mga mimake. So, nakasabi dyan, the 5 vowel sounds mentioned earlier, a, i, u, e, and o, constitute short vowels in Japanese, but they can be doubled in length to 2 moras to form long vowels. The meaning of a word changes according to the length of its vowels. So, tulad nga ng sabi ko, nagbabago siya depende dun sa pagkakasulat or dun sa letter na nakadagdag. So, meron tayong example tulad ng sinabi ko kanina, the word obasan, which means aunts, and obasan, which grandmother. So, dinagdagan lang natin siya ng another a, kaya siya naging obasan. So, meron tayo dyang ojisan, which means uncle. Meron naman tayong ojisan, which means grandfather. Okay, meron tayo ditong yuki, which means snow. Meron naman tayong yuki, which means courage. Okay, meron tayong which means picture. Meron tayong which means yes. Medyo nakakalito, pero kailangan talaga natin makinig ng maayos. Meron tayo ditong toru, which means take. Meron din tayong tinatawag na toru, which means pass. Okay, meron tayo ditong koko, which means here. Meron naman tayong kokko, which means high school. Meron tayo ditong heya, which is room. Then, meron tayong heya, which means plane. Okay, so yung nasa baba dito, kung mapapansin nyo, yung nasa taas natin na minention ko kanina yung mga nakasulat dyan, that is hiragana. So, yung nasa baba natin is yung katakana na. So, pag katakana naman, pag pinapahaba natin siya, di ba pag hiragana, dinadagdagan natin siya ng a, i, u, and o, depende dun sa letters. Pero pag katakana, dinalagyan natin siya ng pahaba. Okay, kung nakikita yung pahaba. Example nung ano natin, kado, which means card. Meron naman tayo ditong takusi, which means taxi. Meron din siyang pahaba sa dulo. Meron tayo ditong supo, which means supermarket. Meron tayo dito sa babang izukareto, which means escalator. Then, meron tayong noto, which means book. Notebook, okay. So, yun yung long vowels natin. So, paano nga ba natin sinusulat or paano natin sinusulat yung long vowels in hiragana and katakana? So, let's tackle also that. So, according naman dito, ayan. So, meron tayo dito nakalagay na how to rate long vowels in hiragana. So, to letting the words of the a column, the e column, and the u column add a, e, or e respectively. To land the vowels of the e column, add i naman. Okay, so exceptions. Pag ayan. So exceptions yung which means yes. Yung ne, which is I say, onesan, elder sisters, and others. Okay, to lessen the vowels of the o column, add the u. Exceptions dyan, yung oki, which means big. Yung owi, which means many. Yung to-i, which means par, and others. Okay, so medyo nahirapan pa ako magbasa. So, tulad naman ng sinabi ko dun sa katakana natin, to lessen any vowel in katakana, add the simple na pahaba. So, ganun lang yung long vowels natin mga mimake. So, sana may natutunan kayo sa video na to. And, kung may mali ako, correct me if I'm wrong. So, see you in the next video. Bye-bye!